Breaking news po ito, mga kababayan ko. Naku, nagkagulo sa Senado, nagkatulakan. Grabe ito. Tila may nangyayaring gulo sa Senado. Ping Lacson at Tito Soto nabulaga, nataranta. Bali-balita, darating si Senador Marcoleta. Naku po mga kababayan, bakit kaya? Tila kapanapanabik ito kasi nga tila papayagan ng Sandigang Bayan na dumalo si Jinggoy Estrada at Marcoleta. Sana po gumaling na po si Senador Marcoleta at bali-balita dumating si Senador Marcoleta. Kaya nagkatulakan. Nako, BP Sara. Tila nahirapang pumasok. Hindi pinapasok. Nagkagulo, nagkatulakan. Nako mga kababayan ko, panoorin po natin. Bakit nagkakagulo? Tila may nasaktan? May nasaktan ba? Nako, ewan natin kasi yung comment may nasaktan, may nagtulakan, may nagkarambulan. Nako po, nagkarambulan. Totoo kaya ito? Panoorin po natin. Bakit nagkagulo ng pag-entra ni BP Sara? Ano ang mga eksenang ito na tila viral na viral sa social media? At bakit si Lacson tila nabulaga ni Cayetano? Nako, panoorin nyo po mga kababayan. Nako po, panoorin natin bakit nagkagulo dito. Eto po mga kababayan ko. Ayan o, nagkakagulo mga kababayan ko. Ayan, nagkakagulo po. Nakita nyo po mga kababayan, nagkakagulo talaga. Hala ka. Nako po, bakit kaya nagkakagulo, nagkakatulakan? Nako po mga kababayan ko, nagkakagulo. Ayan o. Dumating si BP Sara, pinagkaguluhan. Nagkatulakan yung mga media. Grabing sikat ni Sara dito. Kala ko rambulan na away ito. Na-starstruck pala kay Sara Duterte. Siya po ang pinaka-star ngayon sa impeachment na ito. Nako po mga kababayan ko, nagkabulagaan na. Nako po, ayan na, nagkabulagaan. Nako po, nakita nyo po mga kababayan. Hala ka, grabe, si Sara Duterte. Talagang pinagkaguluhan, nagkatulakan. O si Aplas kaya, no? Ayan, nako po, yung mga bodyguard ni Sara. Tinulak ka, si Sara na itulak pa. Nako po, mga kababayan ko. Ayan, bakit kayo nagkakagulo dyan? Rambulan na, no? Tinutulak pa. Nako po, mga kababayan ko. Nagkarambulan na. Nagkarambulan na sa Senado. Ayan na, nagkakasigawan. Nako po, nagka-stampede. Nako. Hala ka, anong nangyayari? Mga kababayan ko. Hala ka. BP Sara Duterte was pushed by media and bodyguards while entering the Senate designated area in the holding area. Ayan mga kababayan ko. Dito sa brigada, ala ka, bakit nagkakatulakan? Grabe ang nangyaring ito mga kababayan. Yan si Aplas kaya tayo, no? Nagkakatulakan sila, rambulan na. Ala ka, grabe itong nangyayaring sa Senado. Ala ka, si Sara naipit na. Natulak pa, oh. Tinutulak na. Ayan, oh, nagkakagulo sila, oh. Naku po, mga kababayan ko. Bakit anong nangyari? Hala ka, grabe na, mga kababayan ko. Hala ka, yan na. Nagsisigawan na sila. Hindi makapasok si Sara Duterte. Itinulak na mga media. Naku po, pinagkaguluhan pala ito. Rambol-rambolan na sila dyan. Ang tindi ng balitang ito mga kababayan ko. Hala ka. Ayan, nabulaga sila ni Sara. Binulaga sila ng ating pinakamamahal na BP Sara Duterte. Bloodbath na ito. Natulala ang mga bulagaan
natulala si Luistro, bumula ang bibig. Kasi kahapon mga kababayan, nilamon lang ng buhay itong si Luistro na leader ng maleta. Hindi niya kinaya ang talino ni Attorney Sison na legal counsel ni Sara Duterte. Dito mga kababayan, piniga, dinurog lang si Luistro, yes or no, hindi masagot. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin itong si Lacson. Binira din ni Cayetano. Kasi nga ipinipilit nila mga kababayan na 12 na lang ang boto sa impeachment. Pero nanindigan si SP Cayetano. Ngayon po mga kababayan, tila nagsisisi sila na inilagay silang presiding officer itong si Chis Escudero. Kasi ayon sa kanya, 16 pa rin ang boto para ma-convict itong si Sara. Pero dito kay Lacson mga kababayan, ipinagpipilitan ng mga bendalo, lalong-lalo na itong si Iskul Bukol na wala ng batas-batas, wala ng technicalities, gawin na ang nararapat, i-convict na si Sara. Ganon? So dito mga kababayan, mabubulaga itong si Pinky. Galing-galingan mga kababayan, pero walang binatbat kay Cayetano. Lalong-lalo na pag nandyan si Marcoleta, bubulagain kayo ng Marcoleta dyan. Ito po. Is the prosecution ready to call its first witness? Yes, Your Honor. However, the prosecution have few concerns which it wanted to raise before the Honorable Impeachment Court. So, may I request, Your Honor, that the Honorable Counsel for the Prosecutor, Lorna P. Kapunan, be recognized, Your Honor. Before recognizing the counsel for the prosecutor, ma'am, upo muna kayo. Chair would like to recognize first Senator Judge Lacson. What is the pleasure of the Honorable Lacson? Is a point of inquiry, Mr. You may proceed, sir. Yes. Ayan na, mabubulaga itong si Lacson. Galing-galingan ito. Your Honors, Isa sa mga just so it will be clear to our fellow senator panakip judges, butas. as well as the panel of prosecutors, the defense. Alam nyo ba mga kababayan, itong si Lacson at Itbulagaan at Erwin Tuplok, ito yung mga dakilang protektor. Sa totoo lang mga kababayan, mula nung inagaw nila ang lideraton kay Marcoleta, nagkaletse-letse na. Ang inuna nila impeachment, yung 7 million, 11 million ni Sara na Mary Grace Piatos. Dito nila inaksaya ang oras at panahon ng taong bayan na walang kakwenta-kwenta. Samantalang sa trilyones na ninakaw ng mga maletagang, ayun, tuwang-tuwa. Pero nagkamali sila mga kababayan. Dahil si Marcoleta makaka-attend pa rin at si Jinggoy ng impeachment trial. Makakaboto pa rin na naaayon at napapanigan ng katwiran. O dito po, naku, bulaga itong si Lacson na ito. Team and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question, the impeachment court shall faithfully abide by that ruling. Unquote. Ayan dito mga kababayan, supla itong si Lacson dito. Sinoplak ni Marcoleta tuloy. Kasi sabi nila mga kababayan ay darating si Marcoleta. Susuplain itong si Lacson. Nako po mga kababayan, totoo kaya ito?
Panoorin nyo hanggang dulo kasi may mabubulaga dito. Bubulagain ni Marcoleta. Totoo kaya? Panoorin nyo po. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve, in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor. The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands. Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Bulaga. Judge Lacson. Senator Judge Cayetano, what is your pleasure, sir? Ayan mga kababayan, dito na mabubulaga itong si Lacson na ito. Kasi nga pinagpipilitan nila kasi gusto nila 12 lang, majority lang. 12 lang, panalo na sila at convicted si Sara. Pero ayon sa ligang batas, 2/3 po. 16 ang boto para makonvict si Sara, pero malabo. Nako, mababasura na naman itong impeachment ni Sara dito kasi nga puro bendalo. Sir President, Presiding Officer, may I just further clarify this You statement? may proceed, sir. Yes. I confirm that yesterday we heard the same thing, and when the transcripts come out, of course, then it will be available to everyone. Basically, yesterday I clarified whether that was the opinion of the elected presiding officer, and of course, without any offense to my brother and friend, Senator Escudero, we have a continuing objection. I asked him whether this was already a ruling of the court, because if it's the ruling of the court, then as a threshold issue, we will have no further questions. Section 22, Article 22 of our rule says that all orders, decisions may be acted upon without objection, or if objection is heard, the orders and decisions shall be voted on without debate by ayes and nays, which shall be entered in the record, subject, however, to operation of Rule 6, and Rule 6 speaks of whether the presiding officer will rule on relevance, admissibility, and giving any movement 2 minutes. So I may also correct that yesterday I was not allowed to, when I objected to Senator Lacson, I should have been given 10 minutes in accordance with Section 22. But I do admit that before that, in the point of order, Senate President Gatchalian was liberal in allowing us to explain. Anyway, everything has been explained yesterday as the constitutional issue of the presiding officer, and since you allowed us to submit in writing, we will do so. But just on this point of the threshold issue of 2/3 of all members, there is actually a pending case in the Supreme Court entitled Cayetano versus Aquino. That is myself and my seatmate, Senator Aquino. We talk, but we're not talking about the case. So actually, you're correct, Senator Lacson, that anyone can go on this issue itself. And I just like to make sure today and further clarify that there's no objections that as of today, the stand of the impeachment court is that of all members means that as long as you're still a member, so meaning when are you not a member anymore? When you die, when you are removed by finality, and when you resign, no?
O ayan mga kababayan, gusto kasi ni Lacson ng mga majority nila Erwin Tuplok, Tito Soto, lahat ng mga miyembro ng mga bulaga, ng mga bendalo, si Marcoleta alisin na, si Jinggoy alisin na, si Bato alisin na. Yan ang gusto nila, ibebendalo nila ng mga hinayupak, hesdas, barabas na mga ito. Gusto nila mga kababayan, mawala si Marcoleta, kaya nga pinakulong nila, kaya nagkamali sila. Kahit pinakulong nila si Marcoleta, maaari pa rin magamit ang kanyang pagkasenador kasi hindi naman siya namatay, hindi naman siya nag-resign, hindi naman siya nawala, hindi naman siya nag-abroad. Ito po ang pinapaliwanag ng saligang batas na pinupursigi ni Cayetano. Ito rin ang sabi ni Chis Escudero. Nagkamali sila ng braha dito. Nayari sila ni Marcoleta dito. O, tignan nyo po ha. Of the impeachment court is that of all members means that as long as you're still a member, so meaning when are you not a member anymore? When you die, Ayun. when you are removed by finality, and when you resign. No? Otherwise, you are still a member, so you are still counted. And it is in that spirit that we ask and we're preparing maybe a memoranda for all members to allow Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, since they are going to have a vote. And if they are not allowed to vote, then that will be counted as a vote for acquittal. And that might be favorable to the defense rather than a part of giving a fair trial. So all I wanted to clarify today, Mr. President, is that we will continue to thresh out if there are any constitutional issues. But as of today, it is very clear that as a court, we have decided that 2/3 of 24, there are 24 members of the Senate today, 20 are present here today, but there are still 24 members, and 16 ang number of senators needed to convict on any of the articles, Mr. President. Mr. Presiding Officer, thank you. What is the pleasure of Senator Judge Pangilinan? 21 na pala. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Just to place on record that Ayan mga kababayan dito, gusto rin nila itong si Kiko, ewan ko ba kung abogado ito o tanga-tangahan lang ito. Binibira ito ni Erwin Tuplok Sinabihan na pinakabobo at pinakainutil na senador dahil sa kanyang batas na Pangilinan Law sa Juvenile Act. Dahil sa mga bata ay kahit magkasalat, gumawa ng karumal-dumal na krimen, ay absuelto. So dito mga kababayan, tignan natin kung ano ang kanyang masasabi. Papayag ba si Pangilinan na 16 na naayon sa batas ito o kanyang kokontrahin? Ito po. I would like to clarify that the ruling of the chair of 16 is as to the issue of whether the threshold number of conviction. The matter of whether or not Senators Marcoleta and Senator Estrada should be participating in the process of the trial is another matter that we will have to discuss perhaps in camera or on the floor at a later date, Mr. President. Noted. Become a Shopee O, VIP di ba member parang with your ayaw first ni month free. Pangilinan tanga rin ito Sorry Si Erwin Tuplok ang nagsabi na bobo ka. Tila totoo. Di ba mga kababayan? Parang dun pa sa walang camera pag-uusapan. Anong walang camera? Bobo ka ba? If there are no other Senator Judge who wishes to make a manifestation, the lead prosecutor, Representative Luis is once again recognized. What was your earlier manifestation and motion, ma'am? O tila natatain na itong si Gatchalian, naging palamuti at chaperon. Tila naging estatwa at mamaya bubula na ang bibig nito. Gaya ni Luistro. Bumubula-bula ang bibig. Kaya Gatchalian, lumayas ka na dyan. Sinasabi po pinakabobong SP ni Abacada hindi makapag-react Dapat magtaas-taas ka rin ng mo kung talagang SP ka.
Tanggalin nyo si, pinabagsak nyo si Escudero, tapos gagawin yung presiding officer. O ngayon, naging naging batibot ka na lang sa tabi niya. Yan ang sinasabi ng mga komento. Naku po, nakakatawa ito. Your Honor, we respectfully reiterate our request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, be recognized. Counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, is recognized. Will you be the one to present your first witness, ma'am? Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court, presiding judge, to the defense. The lady may proceed. We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the vice itself, and that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not her head. Ayan mga kababayan ko, ano pong masasabi nyo dito? Bali-balita po si Sara Duterte, binisita po si Senador Marcoleta sa hospital kung saan siya ay nagpapagaling kasi po kahapon inaresto po ng mga pulis or sumuko pala ito, hindi naman pala inaresto mga kababayan, sumikip yung dibdib niya dahil nga po sa sama ng loob. So ngayon mga kababayan, anong masasabi nyo? Mag-react po kayo. Kasi ibibend nila ang batas, ang saligang batas, tas gagawin nilang 12. Diba dapat 16 lang? Kaya bobo kayo mga bendalo. Kidlatan sana kayo. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Isinusuka kayo. Tignan nyo yung si BBM at si Auntie Claire. Halos sapatusin ng mga OFW sa Canada. Diba mga kababayan ko? At tinawag na pangit. Sino ba namang hindi magagalit mga kababayan ko? Si Marcoleta ang pinakulong. Matanda na ito, 72-year-old na. Siyempre, mag-aalta presyon ito sa sobrang sama ng loob sa ginawa ni Da Junior dito. Dahil inutusan niya, ituturo lang kung sino ang ipapakulong niya. Si Mike Defensor, yung isa pang donator ni Marcoleta dito. Pati si Marcoleta sinama. Pero yung mga tunay na nagnakaw, sinabi ni Boying nun, ang dami naming pinaimbestigahan ng mga congressman at mga malapit ng mahinog at ito ay aarestuhin na. Umamin pa yung si Tambaluslos. Kung ako ay inyong uusigin at ibabalandra, hihilahin ko kayo pababa, wag nyo akong subukan. O nung nangyari, si Marcoleta pa rin ang bagsak. Si Marcoleta pa rin ang inusig. Si Marcoleta pa rin ang inaresto at pinakulong. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang tunay na pagkilala ng batas? Bendalo again! Am I right, Mr. Boying? Yes, sir, yes, sir! Sumunod sa kanyang amo, naging tuta ang aso. Tuplok, Erwin Tuplok, magaling lang sa mga away mag-asawa, sa mga kinabit ni Kapitan, kinabit ng mga seaman, kinabit ng amo na katulong. Nag-away si Kumare, mga teacher, kagaya ng kuya niya. Magaling lang sa video kasi kumikita ang vlog niya. O nung nangyari, nabudol mga Pilipino. Dati-rating, galing-galing bumira ng mga abusado at kawatang mga politiko. Pero ngayon, anong nangyari? Kumampi pa ang mga bobo, mga bendalo, tuplok na mga siraulo. Yan ang sabi, tanggapin nyo ang galit ng taong bayan, kayong mga tuplok kayo, hindi na kayo mananalo. Yan ang sinasabi ng mga komento. For transparency, for a better democracy. Kailangan katwiran at paninindigan ang manaig sa bayang ito. Hindi ang kasamaan. Yan din ang paninindigan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kailangan manindigan sa katotohanan at katwiran.
Sumasang-ayon sila sa ginagawa ni Senador Marcoleta. Kaya kahit makulong si Senador Marcoleta, hindi mananahimik ang taong bayan at ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Isisigaw pa rin at patuloy na maghahanap ng katotohanan dito. Salamat po at shout out po kay Ma'am Mirna Aura. Nag-donate po siya mga kababayan ng 320 yen. Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, salamat po sa inyo. JJ at sa mga kababayan natin at kapatiran na sumusuporta sa ating vlog. Salamat po. I will resign. Nako. Pag may nakita kayong pangalan ko sa DPWH o listahan ni Cabral na sinasabi ni Kong Lebiste na tumanggap sa flood control, I will resign. Wow! Bakit may listahan ang mga ano? May listahan yung mga Marines at alam na alam nila ang pintuan ng bahay mo. Maski nung ikaw ay congressman, mali-mali rin ang tinanggap mo. Sabi ni Tuplok, mga kababayan, I will resign. Tulfo nangangakong magbibitiw kapag napatunayang kasama sa listahan ni Cabral. Itinaya ni Senador Erwin Tuplok ang kanyang pwesto sa Senado sa harap ng mga paratang na inuugnay niya sa umano'y listahan ni dating Department of Public Works and Highways official Catalina Cabral at nangakong magbibitiw kapag napatunayang kabilang nga siya rito. Sa isang press briefing, mariing itinanggi ni Tulfo na nakinabang siya sa mga pondong may kaugnayan sa flood control at farm-to-market road projects. Iginiit niya mula nang maging kongresista hanggang sa kanyang panunungkulan bilang senador ay wala siyang natanggap na anumang halaga mula sa naturang mga proyekto. Ang hamon ni Tulfo ay tugon sa mga paratang na anyay ibinabato laban sa kanya ng ilang grupo kabilang ang tinutukoy niyang 18 ex-Marines. Sa puntong ito, ang pagkakasama niya sa sinasabing listahan at ang aligasyong tumanggap siya ng pondo ay nananatiling paratang na mariin niyang tinatanggi. Nako po mga kababayan ko, naniniwala ba kayo kay Tuplok? Bakit ayaw niyang imbestigahan ang issue ng flood control at nang gagalaiti siya at ayaw niyang humarap sa 18 Marines? Kung wala kang kasalanan, patunayan mo sa korte. Okay po, mabuhay. At yan lamang po ang ating pasabog. Salamat po sa inyong suporta. I-like at i-share na po ito at pakalat na po mga kababayan. Mabuhay.